karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the Thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than 3 million. Dapat, If we go by that ganon, statistics, those numbers. Hindi 5 million. No? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po'y ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon, sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagkat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Hindi ko po sinasabi na may ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po. I am with you in probably revisiting
the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President, Your Honor. Alam po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mangilan sa inyo. Halimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala, ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sapagkat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin, lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon po nag-i-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi, hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act, kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamnan. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification and conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang.